Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Eucharistia, alaala at paalala. Ipinagdiriwang ngayon ng buong iglesia ang dakilang kapistahan ng isang napakadakilang regalong iniwan ni Jesus noong huling hapunan. Ito ay walang iba kundi ang banal na Eucharistia, ang sakramento ng kamahal-mahalang katawan at dugo ni Kristo. Dahil ito ay isang sakramento, maari itong magsilbing isang buhay na alaala at paalala. Alaala sapagkat malinaw ang sinabi ni Jesus sa mga alagad nang ipagdiwang ang unang misa sa huling hapunan. "Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Isa rin naman itong paalaala ng pananatili niya sa piling natin. Tiniyak mismo ng Panginoon, "Tandaan ninyo na ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon." Dahil dito, malinaw na ang bawat pagdiriwang ng misa ay isang buhay na paalaala na kasama natin siya. Bilang isang buhay na alaala sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, ang alaala ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa atin ay patuloy na nagaganap sa kasalukuyan. Sa madaling salita, ang nangyari noon ay nagiging isang katotohanan at pangkasalukuyang pangyayari ngayon. Kung paanong si Jesus ay kanilang pinagsaluhan noon sa anyo ng tinapay at alak, ganoon din naman ang ating nagiging karanasan sa bawat misang ipinagdiriwang ng simbahan sa ating kasalukuyang panahon. Kung ang alaala ng ating nakaraan ay mahalaga para sa ating kasalukuyang buhay, ang alaala ng Eucharistia na itinatag ni Jesus sa huling hapunan ay napakahalaga din sa buhay ng ating iglesia. Sinabi nga sa ikalawang konsilyong Vatikano, ang Eucharistia ang bukal at rurok ng buhay Kristiyano. Kung wala ang Eucharistia, hindi kailanman mananatili at mabubuhay ang iglesia. Kung mawawala ang alaalang ito, ang iglesia ay magmimistulang isang katawan na walang kaluluwa. Bilang isang paalala, ang banal na Eucharistia ang nagsisilbing bukal ng buhay at pag-asa sa mga panahon na dumaraan tayo sa mga apoy ng pagsubok at mga hamon ng buhay. Ito ay sa dahilang alam nating kasama natin si Jesus. Hindi niya tayo iniwan kailanman at sa tulong ng mga misang ipinagdiriwang,
nararanasan natin lagi ang presensya ng Panginoon. Kung ang paalala ay gamot para sa mga taong nakalilimot, ang banal na Eucharistia naman ay paalala sa atin ng Diyos na siya ay laging nasa piling natin at kailanman ay hinding-hindi lilimot sa atin. Kung tayo ay isang sambayanang ibinagbubuklod at binubuhay ni Jesus sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, tayo ba ay nagiging alaala at paalala sa dakilang kabutihan ng Diyos para sa iba? Sa bawat pagtanggap mo kay Jesus sa banal na komunyon, sinisikap mo rin ba maging buhay na alaala ng pag-aalay niya ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng lahat? Nagiging buhay na paalaala ka rin ba ng mapagligtas na kabutihan ng Diyos para sa iyong kapwa?